In this video, ang pag-uusapan naman natin ay checkout page. So, ngayon para makapunta ka dito 'no, 'di ba nandito ka sa may store, punta ka sa layout and styling and then checkout page. Dito mapupunta yung mga customers mo once na nakapili na sila ng product na bibilhin nila. So ngayon, meron kasi dito 'no, meron tayong header and meron tayong footer. So, ang the best kapagka dito sa checkout page ay nakatago 'to, naka-hide siya. Why? Kasi to avoid distraction and to ensure focus dun sa pag-checkout mo. So, ayaw natin na nasa checkout page na sila, ready na silang bumili, eh biglang may makikita pa sila na deals, about, contact, FAQ, blog. And then dito sa ilalim may makikita pa sila na kung ano-ano. So, I highly recommend na ito, 'tong mga 'to 'no, naka-hide na siya. Ayan, para focus na lang sila dun sa bibilhin nila na product. Now kapagka eto kasi yung itsura nung ano, ng checkout page, kapag may gusto kang i-add, gusto mong mag-add ng heading, ng text, ng button, 'no, ng survey, depende sa'yo. Pero, para sa'kin itong itsura na 'to, good na 'to, 'no? So, pero if you want 'no, puwede kang pumili ng widget 'no, puwede kang mag-add diyan. So, simply ano, drag lang 'yan 'no, drag mo lang siya kapagka may gusto kang ilagay, ayan meron siya dito sa heading 'no, ayan parang gano'n siya. So, let's say ayaw natin na nakalagay yan diyan. So, ngayon, discard natin. Ngayon ay, papaano natin 'to ma-e-edit 'no. So, double click mo lang siya. Ngayon meron kang dalawang pagpipilian dito, product select or cart checkout. Kapagka product select, ibig sabihin pagpunta nila sa checkout ay may pre-selected na product na bibilhin nila. So, normally gagana 'to kapagka naka-funnel ka 'no, hindi ka naka-online store. So, ibig sabihin ay pagka sa funnel kasi isa lang yung product na binibenta mo. So pagka-click nila, dun na sila mapunta kaagad dun sa pre-selected na product. Ngayon kapag cart checkout, ibig sabihin online store, marami silang pwedeng bilhin. Add to cart lang sila ng add to cart. Tapos once na ready na sila mag-checkout, nandun lahat ng product na in-add to cart nila. Okay, so dito muna tayo, no? Product select, of course. Kunyari, isa lang yung binibenta mo na product or isang ano siya, isang set. So kunyari product 4 yung binibenta mo, no? Confirm. Ayan. Tapos pagdating mo dito, meron tayong tinatawag dito na, ah, bump offers. So, bump offer, ito yung ibig sabihin nito, ito yung ano, yung umorder sila ng product ta's gusto mo magdagdag sila ng quantity, okey, or bili sila ng another product na connected dun sa binebenta mo, 'no. So, let's say dito 'no, product 4, 'di ba? Tapos lagay mo lang dito ay kunyari 'no, ano yung gusto mo nakalagay sa taas? "Yes, I want to grab, this offer." Tapos nakalagay kung ano yung pangalan ng product 'no, product 4. Ta's 'wag na natin lagyan ng ano, ng description 'no. Ta's kung gusto mo may nakalagay na image, show badge, okey. Ta's kunyari ang nakalagay ay dito sa badge niya ay limited deal. Okey, ta's puwede mo i-tag yung customer na bibili nun 'no. So kunyari gusto mong i-tag sila ng, um, bump, product 4. Okey, so confirm, ayan tapos save mo siya 'no. Ayan, ngayon saan mo gusto nakalagay yan sa, below customer information ba or below ng order summary? So pagka below customer information, dito siya mapupunta 'no. Kapagka order summary nandito siya sa kabila 'no. Tapos as radio buttons ba siya or buttons? So tingnan natin ha, kunyari, below customer information siya 'no. Hintayin natin siya. Let's say ano na 'no, mag-checkout na sila 'no. Ta's kunyari fill up natin dito, one at gmail.com, tapos address, lagay natin Philippines, continue natin. Ayan, dito mo makikita 'yun 'no, dito siya lalabas, "Yes, I want to grab this offer," 'no, parang gano'n. Ta's maa-add na siya dito. Okey, so parang gano'n lang siya. Kapagka gusto mo nandito siya sa customer information. Pero kapagka gusto mo naman yung bump offer ay nasa baba ng
order summary, ganito yung magiging itsura niya. So, save muna natin 'to. Kung makikita mo, nandito siya sa order summary, 'no? Eto na siya. Limited deal, yes, I want to grab this offer. Parang gano'n siya, okey? Ano pa yung meron dito? Okey na tayo dito sa bump offer. Ngayon meron din naman dito 'no, allow customers to change the quantity. So, kunyari gusto mo, 'di ba isa lang yung bibilhin nila, puwede silang mag-add. Kunyari gusto nila 2, 3, 4 'no. Tapos allow customers to choose the product to buy. So, kunyari naman ay, meron ka kasing mga main products 'di ba? So, ang mangyayari kapagka gano'n, i magsho-show lahat ng mga products na gusto mong i-offer sa kanila 'no. So yun, ang challenge lang dun medyo magkakaroon siya ng distraction kasi before sila dumating sa checkout 'di ba, ano na sila, ready na sila kung ano yung bibilhin 'no. So pero merong ganong option 'no, para, baka sakali na gusto mo na makita nila yun 'no. Ayan, so parang ganon siya 'no. Ta's let customer choose multiple product, ibig sabihin ay puwede kasing ano, puwedeng isa lang yung puwede nilang piliin dun 'no, pero meron din option na pipili ng madami. Okey, so pero ako mas okey na focus na lang dun 'no, dun sa gusto kong ibenta sa kanila, ayan. Ta's pagdating naman natin dito, ano yung gusto mong itsura ng checkout, design type, okey? So dito, puwede siyang three-step checkout process. 'Pag three-step, ito yan, 1, 2, 3 'no. Kunyari gusto mo dalawa lang siya, ganito yung itsura niya, ayan, ganyan siya 'no. Nandito yung customer information, shipping address, billing details nandun sa dulo. Kapagka ang gusto mo naman, ah, one step, ganito yung itsura niya. So initially, nandun na kaagad lahat 'no, dito mo na makikita agad lahat 'no. Okey, mas mahaba siya. So ang good practice dito dalawa 'no, two step. Kasi kapagka one step lang siya medyo nakaka-overwhelm naman siya. Kapagka three step naman masyadong mahaba yung pagdadaanan nila para makapag-purchase. So yan, parang gano'n siya 'no. Then meron tayo dito customer and billing details. Dito naman more on ano lang siya, yung customization lang nung laman nito. Kunyari gusto mo palitan yung heading color, ayan. So tapos ito yung mga padding. 'Pag sinabi nating padding, ito yung ano, ito yung 'pag ginalaw natin 'no. Ayan, nakita niyo gumagalaw siya? Kaya parang ganyan siya 'no, kapag gusto mong ano yun, 'pag gusto mong galawin siya. Pero ang default kasi nito 'no, kay Cellnamics maganda na yung default niya 'no. So I recommend kung hindi ka masyadong sanay pagdating sa design, maganda na yung design nito. Okey, pero kung ano, kung artistic ka, gusto mo personalize talaga, I recommend ayusin mo 'no, puwede mo siyang baguhin. So ayan, kunyari anong gusto mo nakalagay sa customer information title, ayan. So puwede mong paglalagyan 'yan lahat 'no. Meron din tayo dito, checkout wrapper, ayan. So customer information, anong nakalagay mo dito? Gano'n yung gusto mo nakalagay dito, customer information ba o kunyari ay actually puwede mo palitan 'no, ayan, puwede mo, buyer's information 'no. Eto buyer's information 'yan nandito pala sa taas 'no. Okey ta's, billing details 'no, yung nasa step 2, itong step 2 na ano yung gusto mo nakalagay diyan, billing details 'no. Default okey na 'yan 'no, billing details. So, wala ka naman masyado na kailangan baguhin. So, tapos ito product image 'no, kung gusto mong baguhin din siya. Tapos ito naman button, 'yan okey na rin 'yan. Kung gusto mo baguhin 'no, kunyari, gusto mo kapagka click na nila yung next, anong gusto mo nakalagay, continue ba o next 'no, puwedeng gano'n 'no. Ta's kapag ready na sila, complete order, na ano yung gusto mo nakalagay kapagka gano'n 'no. So again, kagaya nga ng sabi ko, okey na yung mga nandito 'no, depende na lang sa'yo kapag gusto mong, baguhin. Tapos meron tayo dito, secure with 256-bit encryption, guaranteed safe checkout, eto 'yan, yun nandito sa ilalim. Guaranteed safe checkout, secured with 256-bit encryption 'no. Sa Cellnamics ano talaga siya, ganito talaga siya 'no, 256-bit encryption talaga siya. Kumbaga hindi basta-basta mananakaw ng iba yung details ng customers mo. Okey, so i-test natin 'no, test natin ulit. So kunyari mag-fill up tayo, ayan. So kunyari pangalan ulit ni customer 'no, Juan 'no, Juan@gmail.com. So kunyari ang ano niya,
Ang details niya ay, lagyan na lang natin, no? Sa para ano lang siya. Philippines, yan. State, Manila. Tapos ano yung gusto nilang bilhin, no? Di ba katulad nung sabi ko, pwede sila mag-add ng ano dito, ayan. Pwede sila mag-add ng order, ayan. So, para madagdagan siya. Okay, so, tapos continue, ayan, free shipping, okay. Tapos, ayun na, no? Okay na siya. So, ngayon, dito naman tayo sa kabila, no? Cart checkout. Actually, same lang siya. No? Difference lang again, pagka product select, pre-selected na yung nasa checkout. Kapag checkout, cart checkout, depende dun sa in-add to cart nila. Okay, tapos same lang yung details na makikita dito, no? So, dito nga lang, no? Show the regular price with strike through when the item is on sale. So, for example, ay yung sinet up natin dito sa, kung naalala nyo to, yung dito sa store, 'di ba sa products, na meron tayong mga products na on sale. Eto, for example ito 'no, 158 pesos tas 137. Ito yung naka-strike, ibig sabihin may guhit siya, 'no? May guhit siya. Tas papakita yung 137 para alam nila kung magkano yung matitipid nila, 'no? So, balik tayo doon, layout and styling. Ayan. So, tapos dito naman as show secure checkout. Tanggalin muna natin lahat, 'no? Para makita niyo kung ano yung ano niya, kung ano yung differences nila, no? So, pag sinabi natin secure checkout, ito yung nandito sa baba, no? Yan, ito yun, no? Kasi pagka tinanggal natin siya, pagka nawala siya, ayun, mawawala din yun nandito sa ilalim. Ayan, so parang ganun siya, no? So, pwede ka mag-play around dito kung ano yung gusto mo, no? So, of course, the best, meron siya. Tapos ito naman, show the order summary above the customer information on mobile devices. Ito maganda to naka-on kasi para mas maging ano siya, mobile friendly, no? Kumbaga before sila mag-checkout, kita nila yung mga product na in-order nila kapag nasa mobile. Kasi 'di ba mas limited lang yung kita nila sa mobile. And most of the time naman yung mga umo-order ay mobile yung gamit nila. Okay, kaya maganda naka-on to. Tapos kapag ka naman full view, save muna natin, no? Kapag ka sinabi natin na ganito, naka-expand siya, ibig sabihin, yon yung buong set, no? Itong buong to, makukuha niya, no? Kasi kapag naka-off yan, mas maliit yung mas maliit yung makakain niya na space. So, dito kasi, syempre, hindi mo masyadong kita, pero, kapag naka-expand siya, mas kuha niya yung buo. Ayan, so maganda naka yan, no? Naka, naka-check. Okay, dito naman 'no, ano yung gusto mo na itsura nito? Gusto mo ba nandito siya sa gilid o magkasunuran sila? Parang ganyan 'no? Yung pagka-continue niya mapunta sila dun sa or ang gusto mo ay nandito siya sa gilid naman, yung medyo nakatagilid siyang ganyan. Normally ang pinaka-ginagamit ay ito 'no, ayan. Pero of course depende pa rin siya sa preference mo 'no? And lastly, meron tayo ditong settings. Ayan. So, pwede ka kasi magbigay ng discount, no? Sa customer mo, depende doon sa coupon code, no? Pag-aaralan natin yon sa mga susunod na video, paano ka magbibigay ng coupon code. So, kapag naka-allow discount, ibig sabihin, pwede sila mag-type ng promo code dito and mabibigyan sila ng discount, no? Ayan. So, dito, settings ulit tayo. Enable customer registration. Kung may ganun ka, no? Kunyari gusto mong mag-register sila, lalabas to. Ayan, kung mapapansin nyo, may login, di ba? Kung ayaw mo may nakaganyan, kahit wag na, no? Kasi magiging additional distraction lang siya. Tapos ito, do not ask for address when selling digital goods, services, or membership. So kung ang ginagamit mo sa Cellnomics, meron ka pa iba, kunyari nagbebenta ka din ng services, ng digital goods,
membership 'no, kung gusto mo yung gano'n kasi pagka ganyan hindi mo naman kailangan ng shipping address. So, tatanggalin na nila automatic 'no, tatanggalin na nung system. So, pero kung ikaw naman wala ka namang ibang binebenta kundi physical goods lang, okey lang na walang check 'to. Pero kapag iba-iba yung product mo, may digital ka, may physical ka, mas maganda naka-check, okey? Tapos eto naman, meron tayong tinatawag na connect to email marketing. So, kunyari gusto mo ay makapagpadala ka ng ano, ng automated email dun sa mga bumili sa'yo, puwede mo siya i-connect dito. Meron tayong separate section 'no, para dito 'no, sa email marketing and then kapag gusto mo i-tag yung mga customer 'no, ayan. Ngayon puwede mo rin i-customize yung mga field, yung mga gusto mo itanong sa kanila. So, kunyari gusto mo itanong yung company information nila, gusto mo itanong din yung ano nila, yung phone number nila, ayan nakalagay diyan 'no. Puwede mo rin 'yan i-required. Tapos ay ayan ganyan siya 'no. Puwede kang mag-add ng mga kung ano yung mga gusto mo na ano, na itanong sa kanila. Tapos ay actually puwede ka rin mag-additional field. Kung meron ka pang gusto itanong sa kanila, let's say gusto mo magbigay sila ng website, okey, and other things 'no. Pero kung okey na sa'yo 'to, kahit wala na 'yan 'no. So, ayan. And then meron pa tayo dito pagdating natin ulit sa settings, meron tayong tinatawag na, tanggalin natin 'to, thank you page. So, kunyari after nilang bumili meron ka bang specific na page na gusto nilang puntahan 'no, once na nakapag-order na sila. Meron ka bang specific na ginawa para dun? Kung may thank you page ka 'no, puwede mo silang dalhin dun. Ah, kung wala naman ay anuhin mo na lang siya 'no, na empty na lang siya. Pero most of the time dapat meron siya 'no. So, I highly recommend dapat ay gagawa ka ng thank you page, okey? So yun, that's it for checkout page. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.